Oh shit, here we go again. Magandang araw sa inyo at welcome back sa aking Mumuntin channel. Una sa lahat, gusto ko lang kayong kamustahin kasi maraming bagyong dumaan. So hopefully okay lang kayong lahat. Stay safe palagi and kung nabiyahe naman, ride safe palagi. And para naman sa episode natin ngayon, pupuntahan lang namin yung mga kaibigan namin sa may San Juan para may isettle lang na unfinished business. Kung napanood nyo na yung previous vlogs namin about sa roof racks sa Kia Sonet, may nabanggit kami doon na plano na lagyan ng expansion yung current setup namin kay Baby Kaiju namin. Kaya ganitong design ng crossbar yung napili namin kasi itong part na to ang balak namin palagyan ng awning. Ito din kasi yung mas recommended nila kapag maglalagay ng awning compared do sa una naming binalak na ganitong design. So ayun nga, bibisitahin lang namin yung mga kaibigan natin sa Tuli sa San Juan para mag-inquire about sa mga awning nila. Samahan nyo uli kami sa aming journey papunta doon para makumpleto na ang camping setup namin. Touchdown! Welcome back sa San Juan. Let's see firsthand kung anong available sa kanila at kung ano mga pwede nilang maibahagi ng mga kaalaman sa atin about nga sa produkto na balak namin ikabit kay Baby Kaiju namin. Good afternoon. Tawag dito. Ito sir, may mga kasama na siyang bracket. Mm. Then ang kagandahan dito, i-mount na lang yung mismong keyboard niya sa dun sa roof rack ng tayo. Yung nakabit na last time natin. Yes po, Ah. wala po siya. Direct mount na siya sir. Kahit ano sa dalawang design na yan, compatible naman, di ba? Yes po sir, compatible naman siya. Mm. So ito, napatanong na ako about sa mga awning na nandito. After i-explain sa akin yung ibang detalye ng mga products na to, ikot-ikot muna kami habang hinihintay yung new stock ng awning na pinili namin. Ito pa rin the best. Yan, mas bagay ito sa ano. Sa atin hindi. Oo. Hindi, light. Pero gray pa din. Para sa gravity gray, mas light siya. Ano? Masyadong light. Masyadong light. Hindi pwede. Paano, Masabi lang na gray din. No? paano is na? Mm. Mukhang may prospect na ano, bagong papalit 75 kilograms. Gustong-gusto ko talaga yung bag nila. Ang ganda kasi ng klase ng tela. Pwede ko ipang office, panggala sa labas, at pwede ding ipang outdoor. Pati yung mga ganong green nila maganda rin. Yan pinakita natin sa mall. Hindi. Parang ganito lang yun. Yung hawak mo, kasama yun. Yan yun. Hindi ko na maalala. Ito siya. Yung may ganyan, no? Basta may ganito. Hindi yung forma lang niya kung sakali din kasi. Ah, Okay na napapasok mo. oo. Sa ano, kumbaga kung pang office. Okay pa din. Pwede mo. Ide-demonstrate nga pala nila, sir, kung paano gamitin or i-deploy itong Tuli Overcast. By the way, meron nga pala silang dalawang uri ng awning para sa sasakyan na available dito sa showroom nila. Yung isa na nando doon na naka-hard case ay yung tinatawag na Tuli Outland. Samantala, itong kinuha namin is yung tinatawag ng iba na soft case, pero ito naman yung model na Tuli Overcast. Para sa mga curious, meron pong add-on accessory itong Overcast. Yun ay yung hold-down kit at yung tepoy, mosquito netting. Hindi ko nga lang naitanong kung magkano at kung meron ba silang on-hand na stock. Di pa sila nabalik galing sa stock room kaya gawa muna ako ng b-rolls at montage.
Sorry sa mga manonood, medyo maingay kasi tabing kalsada tayo tapos palaging busy dito. So pagpasensyahan nyo na lang muna yung ingay. Pero ito, ipapakita nila sir sa atin kung ano itsura niya kapag i-deploy. Meron po siyang supporting rods na dito kinakabit para mas matibay yung pundasyon niya once deployed. Medyo mababa ang height ng Sonet at kahit may crossbars na, medyo may onting challenge lang siya pagdating sa mga matatangkad, example kagaya ko na 5'10 ng height. Kasi yung mga ganitong setup, kapag halimbawa gagamitin nyo tapos may ina-anticipate kayo na ulan, need nyo din i-angulo yung isang part ng awning na to para dun dadalo yung tubig. Drainage, kumbaga. Para di naiipon ng tubig sa gitna. Pero kung tag-init lang, sapat na i-setup nyo na lang siya na flat. Okay na yun. Included sa kit is yung tinatawag din na guy line o yung tali niya para dagdag suporta sa poles niya. May lock na kasama. Nice. Nice na may ano na. May kasama ng ganito. Unlike nga pala sa mga ibang brands, isa nga pala si Thule sa mga nalaman ko na may cover para sa brackets niya. Dagdag protection at seguridad din yan laban sa mga balak magnakaw. Tsaka sa totoo lang nakakadagdag vibes siya na nagmumukhang mas mamahalin talaga yung product. Quality kumbaga. Downside lang dito is hindi nila naipapagtugma yung mga susi sa mga products nila para isang susi na lang sana para sa lahat ng mga products ng Thule na i-avail mo. Ganun kasi sa ibang bansa kaya yun din expectation namin. Pero sa atin kasi sadly hindi available yung ganitong option. Pero malay natin, baka pwede naman magawa ng paraan. Baka may gumagawa ng ganun service. Hindi ko lang sigurado, pero hopefully sana meron. Happy. Para sa mga curious din, yung mga dulo ng dalawang poles nito ay may patuntusok sa lupa. Hindi siya flat. Para syempre, dagdag kapit na din sa pagtatayuan nyo, lalo na sa mga campsites. 2 tao pala kailangan talaga dyan. No? 2 tao talaga. Mukhang ano. Diretso tulog ako pagkatapos sila pag yan. Ayan. Ito na po yung finished product niya. Gulong na lang kulang pati star mo. Meron siyang kasamang sleeves para sa magkabilang dulo ng awning. Kasama rin ba to? Yes po sir. Ano ba to? Ang purpose naman ito sir sa dulo ng awning yung ito. Then ito naman sir, yung purpose naman niya po pang square bar. For example, sa ganito yung bar nyo na galing po sir sa ibang car nyo, ganitong bar yung gagamitin. As in square na square, hindi Yes. kagaya nun na no wing bar na... Yes po sir, tama. Ito yung gagamitin nyo. Hindi ba masyadong ano? Di ba malilipis lang yung mga square bar para mga ganyan lang yata yun? Opo. Kasama talaga yan doon Yes sa po ano. sir, kasama talaga. Tapos yan yung pegs tsaka yung tali. Yes po. Ganyan lang. Pag nakaparada, pwede mong ganyanin lang. Para saan siya sir kung sakali? Yung purpose naman niya sir, pag halimbawa, may more shine, o di kaya sir, parang hindi nga nila pakialaman sa basta. Parang ano, mas nanakawin eh. Ito mauna pa. Yun nga eh, pero... Yung lagal ng shoes. Alright. Hindi kasya pa ako dyan. Sakit lang. Sir lang. Mga pambata lang na ano. Ano niya, 2 years warranty. Up. Tapos, ang sakop is Mga spare parts, yes. kagaya ng mga yung T-Trucks ba tawag yan? Yes sir, yung basta for example, mga ano niya sa loob sir, yung side frame niya po, ganun pag nagka-problem din sir. Kasi covered ng warranty yun. Pero yung sa tela, wala na yun, mga ganito. Tsaka yung outer na Okay, sir. leather ba yun? Synthetic. Synthetic leather na. Kung sakaling may interested, ito po yung ibang mga branches nila at mga contact numbers. Kita mo mukha mo. Okay na din. Salamat. Thank you sir. Sir, ano tawag dito? Benji sir. Benji. Salamat din. Thank you din. Tapos, sir, okay lang din. Ano? Ay, yung susi pala. Ano? Okay. Sir, salamat. Salamat sir. Thank you. Thank you.
So, aside sa naunang mga susi, additional na naman na susi. Baka next time pagsamahin na lang namin yung susi niya. Kumbaga all-in-one susi na lang. Sabi nila pwede naman daw pag-isahin yung mga susi ng mga yan. So, baka next time kung sipagin, i-convert na lang namin siya or palitan na lang ng iisang susi na lang. Parang universal na lang na usage, kumbaga. For now, okay na rin to. Hi, Drew! Wapo na naman! Bago namin tapusin itong video na to, kami po ay taos-puso pong muli na nagpapasalamat sa mga taong bumubuo ng Tuli Philippines, sa Jake Bros. At syempre, special mention nga pala yung mga taong tumulong sa amin nung araw na yon, na sila Sir Erwin, Sir Joseph, tsaka Sir Benji. Kay Boss Merrill, maraming salamat uli. Pati na rin kay Sir Florante, shout out na din sa'yo. Although wala na siya sa Tuli, hindi siya tulad ng iba na nagkakalimutan na. Kudos sa kanya kasi maasikaso pa rin siya. Maraming salamat sir sa pakikipag-coordinate nung sa order namin, and good luck nga pala sa bago mong venture sa buhay. Maraming salamat sa maganda niyong serbisyo. Maraming salamat sa mga magaganda niyong produkto. Kung hindi dahil sa inyo, hindi matutuwa yung wife ko na makumpleto yung kanyang inaasam na camping setup. Parehas kami na masayang masaya sa naging kinalabasan ng setup namin. Medyo madami lang ganap ngayon kaya di ko pa alam kung kailan kami makakapag-camping ulit para masubukan na sana itong Tuli Overcast na ito. Pero hopefully soon, sana makapag-camping na uli kami. Thank you for watching. Hanggang sa muli, paalam muna pansamantala.